Magandang araw po, welcome po sa aking channel of Night TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawa ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Mindes, Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential farm property na may lot area na 1,200 square meters. Nakabakod na po, may patio, then may ilang mga fruit-bearing trees, may access na rin po dito ng tubig, kuryente, at sa internet provider naman, magpapakonect naman po kayo. Patag na patag po ang lupa, kaya usable po lahat. Wala pong masasayang. May ilang mga fruit-bearing trees din po gaya ng santol, langka, at kung ano-ano pa. Dalawa po ang steel gate, yung isa dun sa pinasukan natin kanina, at ito yung pangalawa. Concrete fence na po yan, buong property, paikot na po. At ito po ay along Cemented Barangay Road. At malapit din po ito sa bayan mismo ng Mindes. At mamaya po sa dulong parte ng video, pag-usapan natin ang distance, location at travel time pati presyo nito. Dito po sa kabilang side ay meron pong caretaker's house. Ito pong structure ay medyo may kalumaan na, kaya please manage your expectation. Kumbaga, what you see is what you get. Dito po ay may covered area na dirty kitchen na may kitchen countertop at kitchen cabinets. Dito naman po ay may tree house. So napakalawak po nito. Then meron pong half court na basketball. At yan po yung bahay. Bali, dalawang palapag po yan. Sa structure, maayos pa naman, pero yung pintura, kailangan na pong pahilamusan. Then may ilang parte ng ceiling na medyo pagawain na rin. So dito po sa paligid ay malinis. Yan po, tungahin nyo po. Napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at malamig po ang klima. Kaya napaganda po nito para sa inyong retirement o bahay bakasyunan. Kung sakali man po na gusto nyo magnegosyo, pwede rin po itong ipasok sa Airbnb. Then maglagay po kayo ng swimming pool para sa inyong mga guest. Tungkol naman po sa dokumento nito, ito po ay titulado. Buhay po ang may-ari, kaya wala po kayo magiging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ito pong lower ground ay kompleto na po dito. Yan po yung main door na may aluminum screen door at customize po itong glass windows. Bago tayo pumasok doon, meron po ditong common toilet and bath na kung saan may aluminum screen door at check po natin. So, kumpleto din po ang bathroom fixtures gaya ng water closet, may hand wash basin, at meron pong shower. Naka-tile bathroom hall na rin po ito. So, yan po yung common toilet and bath just in case na may bisita kayo para hindi na papasok sa loob ng bahay. So, papasok na po tayo dito sa main door na may aluminum screen door. At pagpasok po natin, nandito po yung living area. Tungkol sa kagamitan, wala pong nabanggit si caretaker kung isasama po yan. Pero kung sakali man na maibigan nyo, pwede naman po tayong makipag-negotiate kay owner. May wooden sofa set, center table, at kung ano pa. Then dito naman po yung kwarto na kung saan napakalaki po ng espasyo. May bed frame and mattress, may security grill, itong glass window. Kaya kung sakali man po na meron po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. High ceiling din po siya at meron din po itong sariling toilet and bath. Check po natin.
Naka solid wood door. Then from floor to ceiling po ang tile bathroom wall. May hand wash basin, vanity mirror, water closet. Then may bathroom cabinet, shower curtain, overhead shower, at high ceiling din po ito. So ito po yung toilet and bath dito sa first bedroom. Yan po, tunghayin nyo po muna itong unang kwarto at mamaya check natin yung ibang kwarto sa taas. Paglabas nyo po dito, yan po yung living area, then yung dining area na may dining set. At ito pong glass window ay may security grill. Then may light fixtures, naka-tile flooring, may console table. At dito naman po sa dulo ay yung formal kitchen. Ito pong formal kitchen ay may kitchen countertop, stainless sink with faucet, kitchen cabinet, storage ng kitchen utensils, kitchen window, exhaust fan, high ceiling, at meron pong access door naman dito. Na paglabas nyo, matatanaw nyo yung gate at yung basketball court. Na kung saan dun tayo galing kanina. So napakarami pa po ng espasyo. There's a lot of rooms for improvement. Okay, balik po ulit tayo dito sa kusina. So may ilang pagawain na rin po dun sa may kitchen cabinet. At balik po ulit tayo dito sa may dining area, then yung living area, at sa dulo yung kwarto. So ito po yung ground floor na kumpleto po. May kwarto, may salas, may dining, at kitchen. Tunghayin nyo po yung pasad. So palitan nyo lang po ng pintura at pabalik na ang ganda nito. Then may dalawang palm tree sa harapan. At ang hagdan naman po ay dito sa gilid kung papunta tayo sa mga kwarto sa taas. Ito po yung tree house na nadaanan natin kanina. At sa likod po niyan ay yung dirty kitchen. Then dito sa area to ay may service area. Yan yung dirty kitchen na nadaanan natin kanina. Then sa dulo naman yung caretaker's house. Meron din pong water tank. Akyat po tayo. Ito pong hagdan. Ang tubular handrail at railing ay palitin na. Kita nyo naman, medyo nabubulok na po. Pero itong staircase o tile staircase ay maayos pa. Hanggang dito po sa taas, itong handrail at railing na tubular ay papalitan po. Maganda kung stainless na po ang ipalit nyo dyan. Palitan nyo na lang ng disenyo para less na lang ang materials na magagamit. So yan po yung tinutukoy ko na unang gate. Dun sa may basketball, yung may babaeng naglalakad. At yung pangalawang gate ay dun sa kabilang side naman. So dalawa yung entry at exit point. Check na po natin itong unang kwarto. Sa espasyo, malaki naman po. Naka-tile flooring. Then merong sliding glass window with security grill. May wardrobe. May bed frame and mattress. So ito po yung unang kwarto. At dito naman sa kabila, yung pangalawang kwarto. Dito sa second floor. Naka-aluminum screen door. Then sakto lang naman ang spasyo niya. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Meron din pong sliding glass window with security grill, wardrobe, naka-tile flooring. Itong pintura, siguro retouch na lang ang kulang. Itong structure, maayos naman. O itong wall. At dito naman po sa kabila ay meron pong kitchen at dining area. So may dining set, may kitchen countertop, kitchen cabinet, stainless sink with faucet, kitchen window with security grill, at may disenyo rin po itong ceiling. So dito naman po ay yung
toilet and bath. Check po natin. Dito yung banyo, may hand wash basin, water closet, at shower. Meron din pong exhaust fan at naka-tile bathroom wall. Ito po yung stainless sink with faucet. Then, dito naman sa kabila ay yung pangalawang banyo. Halos same design lang. May hand wash basin, water closet, may shower, naka-tile bathroom wall, at meron pong bathroom window. Bali, dalawa po ang toilet and bath dito sa second floor. So, yan po ulit yung dining area. At mula naman dito, tanaw na tanaw yung basketball court, yung patio, at yung main gate. Dito naman po sa kabilang side ay yung dalawa pang kwarto na naka-aluminum screen door. Pasok po tayo at check natin. So, ito po yung third bedroom na may bed frame and mattress, may wardrobe, may sliding glass window with security grill. Then, meron pong accordion o partition. Dito naman sa kabilang kwarto na kung saan yan po yung fourth bedroom. Ito po yung partition o yung accordion na kung sakali man na gustong nakabukod ang inyong magiging guest, hihilahin nyo lang naman yan. Pero kung marami naman kayong guest para ma-accommodate lahat, i-open lang po yan. Then ito po yung isang pintuan para dito sa pang-apat na kwarto. Habang pinagmamasdan nyo po itong kapaligiran, pag-usapan na natin ang distance, location, at travel time. Mula po sa bayan ng Mindez, kung saan kompleto na po doon, gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, at iba pang business establishments, ang distance is 2.7 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Mula naman po sa Mindez Specialist Hospital, ang distance is 2.1 kilometers at ang travel time is 5 minutes. At halos katabi lang po nito ang McDonald's. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko nun po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Tagaytay Bypass Road, ang distance is 3.2 kilometers at travel time is 10 minutes. Mula naman po sa Mendez Crossing, ang distance is 4.8 kilometers at ang travel time is 11 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 20 kilometers at ang travel time is 15 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 72 kilometers at ang travel time is 1 hour and 33 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 18 million pesos net. Ibig pong sabihin, sa buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV Channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, at Nov9TV Updates. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin i-lock sa inyo. Sa lahat pong viewer, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.